go through and this booking training. May we understand clearly and apply what we've learned with confidence. Please bless us with the focus and patience and help us to use this knowledge to serve others and grow in our efforts. We say these things with gratitude in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So elevate. Morning to everyone. Are you guys excited? If possible po, you can open your camera kung kaya po ng ating internet. Yan, para at least talagang focus tayo sa ating training ngayon. So, hindi ko na po siya patatagalin. I know everyone is excited. So, I want you again to sit back, stay ready, and let's begin. And sino po ba yung ano sa atin? Sino po ba yung mag-share sa atin about the knowledge onto the booking? So she is one of the co-founder behind the growth and success of Elevate Travel. Very known for her dedication, expertise, and commitment in helping our associates to maximize the booking platform. So associates, please join me in welcoming our Vice President of Sales and Marketing, no other than Ms. Cheryl Panisa. Pwede ba natin bigyan siya ng heart react or kaya naman ng clap reaction sa baba? Ayan. Hindi siya magsasalita pag kulang yung heart na na-receive niya. Ayan. Okay, so thank you everyone. Take it away, BP. Alright, thank you so much, COO. Ayan, kahit may sakit si COO, sinamahan niya tayo ngayon. So, thank you so much, COO. Ayan, pagaling ka po. So, good day, everyone. And welcome to our Elevate Travel Booking Portal Training. So, excited ba tayo? Lalo na po sa ating mga new associates. So, yung ating mga leaders, no, welcome po natin ang ating mga new associates. Napakadami po nating new associates, no, ngayong May and April po na pumasok. Ayan, welcome po natin sila. Can we chat po sa chat box? Ayan, welcome new associates. So, ayan. So, paki-type nga po or thumbs up po tayo kung sino po yung mga new associates natin. Sino-sino sila? Kasi mayroon ako nakita si Sir Dexter. Ayan, si Sir Dexter, ang new associates to. Sir Arnel, no? Also. Si Miss Nips and Suzette. Ayan. Si Miss Christine, kung hindi pa ako nagkamali, mga new associates natin. Si Miss Kat, ayan. We have also Miss Kat po. Ayan. So, thank you so much and congratulations po. Welcome to Elevate Travel family. So, first of all, congratulations and thank you for taking time to attend today's training because, of course, in this business po, knowledge is very important, right? So, the more we learn, the more confident we become in handling bookings, clients, and travel concern. And today, we will not only learn Recording how in to progress. use the portal, but we will also understand the system behind airline bookings, fares, and professional travel servicing. So I encourage everyone to participate, no, take note, and mamaya po mag-Q&A tayo. And of course, enjoy the presentation or the training po. Again, everyone, ayan, congratulations and welcome po sa ating mga new associates, and let's start learning and growing together here in Elevate Travel. So before po tayo pumunta sa ating actual portal, meron po tayong mga itatackle po yung ating airline terminology. So, marami pong airline terminology po. So, bawat training po natin, isa-isa ko po or iba't ibang category po ang pinapasok natin para hindi din masayang yung oras natin sa basic training lang. So, we have here our airline terminology. Ito yung pag-uusapan natin at ilang importanteng airline terminologies na madalas nating nakikita sa booking portal at sa actual booking ng clients. So, importanteng maintindihan natin ito bilang travel associate para mas professional tayo makipag-usap sa client at mas mabilis nating ma-handle ang concern nila. So, we have the departure. Ito ang exact date at oras ng flight kung saan or kung kailan talaga naka-schedule yung biyahe ng passenger, no?
ito po yung talagang yung tama, kailangan tama talaga yung nailagay natin na date, no, travel date ng passengers, yung time. So kailangan importante po tama yung nilalagay natin mismo or binubook natin. So sa time po naka-military time po tayo and or airport para maiwasan yung aberya. So also no show. So ang no-show naman VP, ibig sabihin hindi nakaabot or sumipot yung VP, passenger. Aya. VP, yung VP, screen mo advance. natakat yun. Oh, Yeah. sorry. Yeah, thank you. Yun. Bakit advance? Pumunta na tayo sa ano. Excited siya. Ayan. Thank you, CEO and COO. Okay, departure. Tapos na tayo sa departure. So, sa no-show na po tayo. Okay. So, ito yung ano no, ibig sabihin hindi nakaabot or hindi sumipot ang passenger sa kanyang scheduled flight. So, pwedeng late dumating sa airport or kulang sa requirements or hindi ready mag-travel. At kadalasan kapag no-show, possible po na nagpo-forfeit po talaga ang ticket. Depende po sa fare rules nito. Alright? So, we have also this the third duplicate reservation. So, duplicate reservation naman kapag accidentally nakagawa ng dalawang booking para sa iisang passengers. Nangyayari ito pagka naghahang yung, pag nag-book siya, naghahang, akala niya hindi pa confirm. So, meron pong ganong nangyayari. So, delikado ito kasi minsan po automatic kinakancel ng airline ang parehong booking. Kaya dapat double check lagi mo lagi no bago mag-confirm ng reservation. Halimbawa kung naghang ito, kailangan i-check mo sa airline or sa email mo kung may pumasok ba na confirmed ticket, yung e-ticket mo from airline. So sa atin naman po sa portal natin, kailangan i-check natin sa dashboard kung confirm na ba yung ticket. Kasi sa dashboard, lahat doon under my bookings, nandun po lahat yung na-create natin na bookings. Canceled man yan or confirmed. So we have the rebooking. Rebooking naman po ay ang pagbabago ng travel schedule ng passenger. Halimbawa, gusto niya i-move ang flight date or time. So minsan, may additional payment depende sa fare difference and airline penalty. So dito sa rebooking po, usually ang payment dito is the rebooking fee plus fare difference and admin fee. Yung admin fee po minimal lang po talaga siya. Pero doon po talaga naglalaro ang payment ng ating mga passengers kung voluntary nagpaparebook siya doon sa rebooking fee at saka sa fare difference. Okay? Then refund. Refund means po ibinabalik ng ang payment ng passengers para sa unused ticket or canceled flight. Pero hindi lahat ng ticket refundable, okay? Kaya importante lagi nating i-check or yung fare rules bago mag-confirm ng booking. So every booking glimpse po natin, pinapasilip or pinapakita po natin 'yon. At we talaga encourage talaga sa ating mga associates na i-screenshot po natin yung tawag nito, yung fare rules. Kasi mahalaga po na alam ng kliyente natin or yung passengers natin kung ano ba yung nakuha niyang ticket, yung rules nun, yung policy and restriction nun. Okay? Then, rerouting naman. So, sa rerouting naman kapag binago ang route ng biyahe. So, example, instead na direct flight, magiging connecting flight na. O kaya nagbabago ang airport or airline route. So, na-experience ko po ito yung flight ko ng aking passengers na Manila to Edmonton, Canada. So instead po na ang connecting niya is Narita, na ilipat po siya sa Haneda. Ibig sabihin, nagbago po ng connecting airport. So instead of Narita, napunta po siya sa Haneda. So meron pong ganon. Kaya bilang travel associate, importante na familiar tayo sa mga airline terminologies na ito, no? Kapag alam natin ang tamang meaning, no, mas magiging confident tayo sa pag-handle ng clients, bookings, at travel concerns. So tandaan po, knowledge creates confidence, confidence builds professionalism, and professionalism builds trust. So yan talaga yung pinaka as travel agent. Now, let's move naman po sa next sa ibang terminologies. Overbooking po.
kapag mas maraming reservation ang tinanggap ng airline kaysa available seats nito. So marami po ito. Usually ganito talaga ang ginagawa ng mga airlines. No? Ito po yung strategy ng airline kung saan tumatanggap sila ng mas maraming bookings kaysa sa actual available seats. So bakit nila ginagawa ito? Dahil may possibility po na may mga hindi sumipot o mag-no-show. So yun po yung isang reason nila kaya tumatanggap talaga sila ng maraming bookings. At kapag lahat sumipot, anong nangyayari? Alam na natin, lalo na po kung ang nakuha nating fare ay tawag nito, naka-promo. So minsan naghahanap ang airline ng volunteers or magpaparebook ng ibang passengers. Yun po ang nangyayari or di kaya nagka-cancel sila ng flight. So minsan si passengers po nasa airport na tapos cancel pala yung flight niya, ilang oras na ilang oras na lang flight na niya. So ano po yung pwedeng gawin natin or i-advise natin sa ating passengers? So relax lang siya, pumunta siya sa information, kunin niya kung anong dapat niyang kunin doon sa information like hotel, request siya ng hotel dahil kasalanan po yun ng airline. Isa po 'yan. Makakakuha at makakakuha ka niyan. No, we have some clients po sa Boracay naman po sila. So, nandun na. Talagang magpa-flight na po. Departure time na. Kaya lang hindi siya naka-depart. Even po naka-online check-in na siya dahil po puno na yung eroplano. So, ibig sabihin talagang overbooking sila. So, hiningan talaga niya hiningan niya ng hotel accommodation. At ayun po, nakakuha siya, meron siyang hotel, then may flight siya kinabukasan. Ayan. So, ayan, i-advise lang natin yung ating passengers. Ngayon po, kung may urgent talaga, kaya lang hindi natin hawak yan. Kung pwede niyang mahingi na makatransfer siya sa ibang airline, pwede din po yun, no? Na ilipat siya sa ibang airlines. So, coordination yan ng bawat airline po. Kung meron pa pong pwedeng pagbigyan sa kanya para makapag-flight siya within that day. Now, we have also the dummy ticket. So, ang dummy ticket naman ay temporary itinerary lamang ito. So, usually ginagamit for visa applications or for proof of travel plans. So, important reminders po, hindi ito confirmed ticket hanggat hindi fully paid at issued. So, sa Elevate Travel po, we don't issue dummy ticket kasi book and buy po tayo. Ayan. Then, the cancellation, means po ito yung kina-cancel yung booking or yung flight. Pwedeng voluntary, meaning po request ng passenger. Or involuntary, halimbawa, mismong airline ang nagka-cancel dahil sa weather nito or technical issues or operational concern. So yun po usually yung overbookings or di kaya meron talagang aberya yung eroplano. At depende ang fare rules kung refundable ba or may charges. So, ang nangyayari po pagka ang booking class ay hindi refundable, ang ginagawa po ng Cebu Pacific nito into travel fund. Okay, yan po yung isa sa nila. Now we have also the global distribution system or GDS po. So ang GDS ay parang backbone ng airline booking industry. So ito ang system na ginagamit ng travel agencies worldwide para maka-access ng airline schedules, fares, seat availability, and reservation. Meaning, kapag nag-search tayo ng flight sa portal, ang information ay nakikita natin usually comes from GDS system. So, what can GDS do po? So, we can search flights worldwide, no? Compare airlines fares, check set availability, book airline tickets, reserve hotel rooms, book tours and car rentals, issue ticket and in real time. So instead na pumunta tayo sa bawat airline website, isang system na lang ang ginagamit natin para makita lahat ng available flights. So ano po yung common GDS system? So we are the Amadeus, Sabre, Galileo, and WorldSpan.
So yun po yung GDS worldwide, no? And this system connect airlines, hotels, and travel agencies globally. At a good thing, tayo po, ano, yung provider po natin, under po sila talaga sa ganitong GDS system, Amadeus, Sabre, and Galileo. Now, bakit po importante yung GDS? So, very important po ang GDS because it gives travel agencies access to real-time airline information. Kapag may changes ang fares, schedules, or seat availability, automatic updated din sa system. Pag under GDS, yung portal po natin. At because of GDS, mas mabilis ang booking process. Katulad po sa atin, no? Mas accurate ang reservation. Hindi po yung naka-reserve lang yung ticket kahit bayad ka na. So dito, book and buy tayo. Pagka-create natin ng booking, automatic po. Even i-search nila or ano nila mismo sa direct airline, automatic confirm po yung ticket. At mas professional ang services natin sa client. Of course, dahil ticket natin na pagbayad ng client and mag-create tayo ng bookings, automatic ticketed yon at may PNR yon, personal name record. Okay? So, ano po yung example nito? Kapag nagsisearch tayo ng flight, for example, Manila to Tokyo flights, no? Hindi manually check natin isa-isang airline, di ba? Sa GDS, automatically po pulls details from different airlines and shows available kung anong available flights, schedule, ticket prices, booking classes, no? And fare rules in one system. So ito yung kagandahan po, lalo sa portal po na Elevate Travel under GDS system po yan. So bilang travel associate, importanteng maintindihan natin ano ang GDS dahil ito ang foundation ng professional airline reservation system. Kaya kapag marunong po tayong gumamit at umintindi ng booking system, mas mabilis tayong mag-work, mas accurate tayo, at mas trusted tayo sa client. Okay? So remember, the travel industry runs on system, and professional travel associates must understand the system behind every booking. So now, let's move forward naman po, or let's talk about IATA, or International Airport Association. Sorry. IATA is a worldwide organization that represents airlines and support the global travel industry. Ang main purpose nila is to make airline travel more organized, standardized, safe, efficient, and globally connected. So IATA creates international standards used by airlines and travel agencies worldwide. Sila ang nagsiset ng airline codes, airport codes, ticketing standards, baggage policies, safety procedure, reservation system, international travel guidelines. So kapag nakikita natin ang airline codes tulad ng, ano ba mga airline codes? Anong airline codes ng Philippine Airline? For sure, alam nyo na yan, no? PR, di ba? Yung Cebu Pacific po, 5J. Yung Singapore Airline, SQ. So, yan po ay IATA standard ang ginagamit dyan. Okay? So, very important ang IATA because it helps airlines and travel agencies operate under one global system. So, imagine kung wala pong standard, no? Walang standardization. Magkakaiba lahat ng booking process. Magkakaiba ng airline coding. So magiging magulo ang international travel. So but because of IATA, mas smooth ang travel experience worldwide. Ayan. So thank you for the IATA. Mas napapadali talaga yung trabaho natin. So why should travel associate understand the IATA? Bakit naman po? So bilang travel associate, importanteng naintindihan natin kung ano ang IATA because it is one of the foundations of the airline and travel industry. Kahit hindi tayo direct airline employees, kita mo po lahat ng mga associate natin, no? We work within international airline system. So understand IATA makes us more knowledgeable and professional travel associate. So the travel industry is global industry. Agree po kayo doon? For sure, lahat mag-agree. And organization like IATA help connect airlines, travel agencies,
and travelers around the world through one professional and standardized system. So, ayan po, no? So, we have another one terminologies po like group inclusive tour. So, ito po yung GIT or group inclusive tour or organized group travel package. Usually, ito ay minimum of 10 passenger pataas. Kapag na kasama na rito, wait po. Ayan, nilalamig ako. Gusto kong pampatay na ano. Kasama na rito yung hotel, tour, tourist transfer, and tour guide. So, fixed itinerary. So, ito po yung tinatawag nating GIT or Group Inclusive Tour. So, mas affordable ito dahil group sharing and ang expenses natin. So, perfect ito para sa family tour, no? Yung mga barkada tours, so, company incentives, so, at saka yung charts group. So, yan po. So, we have other one, the frequent individual traveler or FIT. So, ang FIT naman or frequent individual traveler naman ay individual or small group travel. Usually less than 10 passengers. So, ang kagandahan ng FIT, flexible ang itinerary, no? Personalized ang schedule at mas malawak, mas hawak ng client ang oras at destinations. So, perfect ito sa mga clients na gusto ng sariling facing at customized experience. So, ano po yung difference ng GIT at saka FIT? So, sa madaling explanation po, si GIT, Group Exclusive Tour, Organized Group Tour. Si FIT naman po, Frequent Individual Traveler, personalized siya or customized travel. Alright? Kapag gusto ng client na convenient at mas budget-friendly, si GIT po ang magandang option. Kapag gusto nila ng flexible at sariling schedule, FIT naman yung ideal setup nun. So bilang travel associate, importante na alam natin ang difference ng GIT at saka FIT at para hindi lang po tayo makapag-recommend, para makapag-recommend tayo ng tamang travel setup based sa needs po ng clients natin. Kasi hindi lang tayo nagbo-book, no? Tayo din po ang problem solver tayo ng ating mga clients. Travel consultant tayo at taga-create tayo ng magandang travel experience. So napakasarap sa pakiramdam na yung kliyente natin, yung mga passengers natin very satisfied with our services. Now, we have the other one na terminologies po, the travel fund. So, ang travel fund ay parang stored travel credit ng passenger. Kapag may canceled flight or unused booking, minsan hindi cash refund ang binibigay ng airline. Instead, nilalagay nila ito sa travel fund. At pwede itong gamitin ng passengers of future bookings within the validity period. So meron po itong validity. Usually ginagamit ito sa Cebu Pacific at ibang airlines bilang alternative cash refund. Okay? So credit shell. So ang credit shell naman ay airline credit na equivalent sa value ng confirmed ticket. So common ito sa AirAsia, yung credit shell. Kapag na-cancel ang flight o hindi nagamit ang ticket, minsan kino-convert ito into credit shell. So, pwede itong gamitin pambayad, of course, sa future airline ticket nila, no? Or mga ano pa pong pwedeng mga add-ons po nila. So, important reminders lang po, yung mga ganito ay merong expiration ito. Kaya dapat aware ang client sa validity period nito. Minsan 1 year lang to, minsan in 6 months. Here's my white cell phone. Ayan. Ate, for a while. On. So, nasaan na ako? Ayan. So, difference ng travel fund at credit shell, ayan, sa madaling explanation po, ang travel fund, it's stored siya as travel credit. No? Ayan. Sa credit shell naman po, airline deposit or credit value. So pareho silang pwedeng gamitin sa future bookings, pero depende sa airline policy kung transferable, refundable, or may expiration. Pero hindi po ito
transferable. Kung sino po talaga yung, lalo na sa low cost, no, sa LCC, hindi talaga ito transferable. Kung sino po yung passengers, siya lang din po ang pwedeng i-book natin. Or di kaya kung halimbawa po, meron kayong parang pwedeng isama yung iba, pero as is, merong kasama dun sa ticket. Pwede po yon. Nakaka-experience din po tayo ng ganon. So bilang travel associate, importanteng naintindihan natin ang travel fund and credit shell para maayos nating ma-explain sa client ang kanilang option. Kasi minsan ang client po, hindi talaga hindi lang refund ang concern. Gusto rin nilang malaman paano nila magagamit ulit ang value ng ticket nila. At kapag malinaw ang explanation, mas confident ang client, no? Mas trusted tayo at mas professional tayo bilang travel consultant. Now, we have also the rewards program and points po. So, rewards program ng Philippine Airlines kung saan nag-earn ng miles ang passengers. Ang Mabuhay Miles ay loyalty or reward program ng Philippine Airlines. Kaya kapag madalas bumiyahe ang passenger gamit ang PAL or Philippine Airlines or partner airlines, nag-earn sila ng miles. So ayan si COO, marami siya niyan, nagagamit niya sa mga iba niyang flights. So nag-earn sila ng miles at ang miles na ito ay pwedeng gamitin for free flights, no, set upgrades, travel rewards. So depende rin ang earn miles sa booking class at class of services. So we have also the Get Go points. Ang Get Go points naman ay reward system ng Cebu Pacific. So every time na nagbo-book na ang passenger ng flights or add-ons, nag-earn sila ng points po. Kasama rito yung baggage, meals, selection, and add-ons. At pwede rin makapag-earn gamit ang partner credit credit cards. Then eventually, pwede i-convert ito into free flights or discounts. So, we have the other one, the Big Points. So, Big Points naman po ay loyalty program ng AirAsia. So, habang mas madalas bumiyahe ang passenger, mas maraming points ang nai-earn. And depende rin ito sa membership status tulad ng, kasi may color code yan red, gold, platinum, or black, no? Mas mataas ang status, mas maraming benefits at points po. At pwedeng gamitin ang points sa future bookings. So why rewards program are important, no? Kasi maraming clients na nagtatanong tungkol dito. So, importante talaga dahil ito yung parang balik sa mga airlines ba para sa kanilang mga loyal passengers. So, sa miles makakakuha ka ng points, no? Ayan, naghahang ako. Ayan. Rewards, free flights, membership benefits, at kapag alam natin ito, mas makakatulong tayo sa clients natin or passengers natin. Of course, no? Maging tingin talaga natin mas professional nating nagagawa yung business natin. At mas magiging trusted talaga tayo as travel consultant. Kaya sa travel agency or travel industry, hindi lang booking ang importante talaga. The customer experience also matters. At minsan, ang rewards points at miles, nagiging malaking savings at added value para sa clients. So lalo na po talagang kung traveler yan. Kaya bilang Elevate Travel Associate, we don't just sell flights. We create smarter travel experiences. Now, we have also ito po yun, dito po tayo yung ating fare natin, yung sa miles natin, kung saan natin ilagay yung kanilang miles number para po makakuha sila ng kanilang points po. So dito po yun sa portal natin. Mamaya mapapakita po natin yan sa actual. Now, the fare components po. Let's talk about fare components. Very important ito sa mga travel associates because this explains bakit iba-iba ba ang presyo ng airline tickets. Even if same destination at same airline, possible na magkakaiba pa rin ang fare dahil sa fare components. So we have the fare, the base fare. First, ayan, ito yung pinaka-actual amount na napupunta directly sa airline. Alright?
So, hindi kasama dito ang taxes, baggage, meals, and other charges. So, parang ito yung foundation ng ticket price. So, next naman is booking class. Ito yung inventory control ng airline. So, every set ng aeroplano may corresponding booking class tulad ng U class, V class, at iba pa. So, sa abang nauubos ang lower booking class, so tumataas ang next available fare nito. Kaya minsan biglang tumataas ang presyo kahit same flight pa rin. Right? So, next naman po is fare business po. Ito naman ang code or way to identify a specific fare. So, dito malalaman kung refundable ba ang ticket, may baggage ba, pwede bang mag-book, or promo fare ba. Parang identity code siya ng ticket fare. Okay? Then, lastly, the fare roll. Ito yung condition or policies ng ticket. Dito natin na chine-check if refundable ba, revocable ba, may penalty ba yan, no? May cancellation fee ba yan. Kaya, very important na marunong tayong magbasa ng fare rolls. So, before mag-confirm ng booking. So, meron tayo dito si Miss Ludi, talagang chine-check niya yan isa-isa yung fare rolls na yan. So, bilang travel associate, hindi lang tayo taga-book, no? We also educate clients about their ticket condition para maiwasan ng misunderstanding and additional charges. Kasi minsan sila, ma'am, pakiribook po ako, parang feeling nila wala silang babayaran dahil hindi naman nila alam, they have no knowledge na yung nabook nilang ticket is na non-revocable or yeah, you can revoke but still may mga minimal fee po pa silang add-ons na babayaran. So ganun po. Kaya importante na alam din nila yung ticket na nakukuha nila. That's why understanding fare components make us more professional again and knowledgeable travel consultants. So fare components ipapakita naman natin kung saan natin actual nakikita sa booking portal ang fare components. Ayan. So makikita niyo po dyan, kapag nag-search tayo ng flight, makikita natin agad sa ticket price yung fare rolls and booking details. So, yan yung breakdown no ng fare po natin. So ito yung detailed computation ng ticket price. Makikita dito kung magkano ang base fare, yung taxes, makikita na natin diyan, yung airline charges and additional fees po. Kaya minsan nagtataka si client bakit mas mataas yung total amount kaysa sa advertised fare. Kasi 'di ba lalo na Cebu Pacific peso fare. So si clients naman, si passengers, akala talaga peso talaga yung babayaran nila. Imagine that. So talagang magtatalo pa kayo. Hindi 'yon kasi base fare pa lang po 'yon. So yung booking class and fare business naman, makikita natin dito ang booking class and fare, no? So example dito yung makikita natin diyan yung Z or GRRP yung ano niya booking class niya. Ito yung inventory category ng airline. So habang nauubos ang lower booking class, tumataas ang next available fare po. So ang fare business naman, ito yung code na nagsasabi ng ticket condition and type of fare. So bilang travel associate, hindi lang tayo basta nagbubook talaga. We always check the fare rules and fare components para maiwasan ang complaints, rebooking problems, and misunderstanding. So professional travel consultant tayo, kaya importanteng naintindihan natin ang details behind every ticket. So paano naman po yung airlines nagsiset po ng prices? So now, let's understand bakit pabago-bago ang presyo ng airline ticket. Ayan. Minsan napapansin po natin, kahapon mura ang fare, no? Mura. Pero biglang tumaas. Even ngayon, tapos mamaya biglang tumaas. Normal po yan sa airline. Because airline use dynamic pricing system. And there are three major reasons po bakit nagbabago yung price. The first one, set availability and demand. Kapag marami pang available seats dyan, usually mas mababa ang fare. But habang napupuno ang flights, tumataas din yung presyo niyan. So especially during holidays, weekends, concerts, or peak season. Mas mataas ang demand, kaya mas mahal ang fares po. Then we have
the second one, the black ticket, di ba? Or sometimes set is only black or reserve. Yan po yung but not yet paid, 'di ba? Yung tipong sa direct airline kasi 'di ba, you can reserve the ticket. Pwede mo siyang bayaran within ganitong oras. So pagka ganyan, ano na yon, automatic counted na yon yung ticket na yon sana as paid. Kaya nababawasan po yung availability ng sets po. Pero kaya tumataas yung ticket price. So kapag hindi agad na-issue yung ticket, possible talaga na mawawala yung fare and mag-change yung price. Kaya importante na ma-remind natin lagi ang clients na fare is not guaranteed unless ticket is issued. Kaya lagi natin nilalagay, di ba, note that the rate may change without prior notice, no? So kaya kahit naka-reserve po yan, even po kahit upon bookings, no, ginagawa na natin, magbabayad na tayo eh. Possible pa rin na magtataas yan anytime. So nakikita po natin, mag-click tayo ng merong tab na nagsasabi na tumaas na yung rate. Ganun po talaga kasi time to time nagbabago po talaga until hindi po ticketed or issued or paid po yung ticket. We have also the third one, the reason po. Doon na. Opo. Doon mo kay ate. Mama. For a while ha, saglit. Saglit lang. Ayan. So, live po tayo. Learning po ba so far? Ayan. Ako, ang dami yung natutunan. Actually, alam niyo po, isang bagay na maa-appreciate po ng mga clients natin, kapag tinanong niyo po sila, for example, PAL, tapos sabihin nila, ay, by the way, ano pala ako, Mabuhay Miles Yeah. member po, tapos ibibigay yung ticket. So, talagang we are a legit legit travel consultant. Direct talaga po ang mga bookings natin sa airlines. In a scenario naman po na nakalimutan nating itanong or nakalimutan ni passenger sabihin, pwede pa rin pong mahabol yung miles. Sasabihin nyo na lang po sa kanya, present it pag nag-check-in ka na or even sa boarding gate. So, ibig sabihin yung flights nila na binook dito kay Elevate, automatically mako-consider pa rin yun. So, just an add-on lang po. Okay, back to you, MVP. Thank you, COO. Ayan. So, third na tayo, no? So, ang third reason po, airline maximize their revenue using fare buckets. So, mamaya maintindihan natin yun din yun. Meaning po, hindi pare-pareho ang presyo ng lahat ng sets sa aeroplano. So, may set po na promo fare, may mid-range fare, at may higher fare po. So, habang nauubos ang lower fare buckets, automatic mag-o-open po ang higher fare. So, that's why early booking is always better talaga. Pero ito lang yung, lalo na sa mga promo ticket ay mas naman siya sa canceled canceled flight. So, yan. So, pero si Philippine Airlines, hindi siya ganun ka, lalo kung naka-promo tayo, hindi siya ganun ka dalas magka-cancel. Unlike po sa mga LCC or mga low-cost carrier airline. So bilang travel associate, yan, importante ulit maintindihan natin how airline pricing works. Para ma-explain natin properly sa clients bakit tumataas or bakit nagbabago yung prices, 'di ba? At mas magiging, of course, makikita nila yung concern natin sa kanila. Now, how airline maximize their revenue? Ito na yon na makikita natin. Let's understand paano talaga kumikita ang airlines through seats pricing. So sa isang eroplano po, hindi lahat ng seats dyan or yung upuan dyan pare-pareho ng presyo, no? May ibang sets dyan na promo, katulad sa sinabi ko, promo siya, may regular at may premium or expensive, no? And this is called fare bucket system. So, sample computation po. If ang airline magbebenta po ng 100 na available sets po, lahat tag 10,000. So ang total revenue nila is 10,000 times 100 is 1 million. Kung same pricing ang gagawin. But airlines want to maximize their revenue. So ano po ang ginawa ng airline? So instead na lahat same price,
some passengers will pay higher talaga. Example, 20 passengers pay 35, no? 80 passengers pay po ng 10,000. So ang total revenue becomes 35 times 20, 700 po agad yan, 700K. So 10,000 times 80, 800 yan. So total agad yan for that 100 is 1.5 agad-agad po. So about 500,000 din yung difference. So yan po yung why does this airline po, bakit po ito nangyayari? Because airlines knows some passengers are willing to pay more. Bakit po? Especially po kung last minute tayo nagbubook, no? Last minute traveler. Meron ba tayo dito mga last minute traveler? Or hindi may iwasan, mga urgent. Si COO, may urgent yan siya, flight to Gigaraw. So book siya kahit mataas. Pero still, mura pa rin sa system natin. Business traveler, no? Yung may mga meeting, urgent meeting na nasa biglaan, ayan. Urgent flights, ayan. Peak season passengers, yung wala ka pang ipon ngayon, kakakuha mo lang ng yung 13th bonus, ayan. So, December ka na nakabook, kaya ang taas ng ticket. So, wala tayong magawa doon. Kaya habang nauubos yung cheaper fare buckets, mas mataas na fare ang available na po. So, bilang travel associate, we must advise our clients to book early, yes. Pero yun nga, hindi may iwasan lalo na doon sa mga last minute booking. Because early booking po, no, usually gets lower fare talaga. So, ayan, magbubook na tayo ng Cebu kasi may schedule na tayo dyan. And remember, airline pricing po is based on availability, demand, and revenue strategy. So talagang na ano talaga tayo dito sa sistema ng airline. And that's why fares are always dynamic and changes. Okay? Now, check naman po natin yung fundamental rules, no, of airline fares. So, this is one of the most important rules in airline bookings. Yung fare is not guaranteed unless the ticket is issued. Meaning, kahit nakita natin ang fare sa portal, yung presyo niyan, kahit naka-reserve po yan ang set na yan, kahit po nagbo-book na tayo, nagka-create na pa tayo ng booking, pag hindi pa guaranteed ang price hanggat hindi fully paid or issued ang ticket. Hanggat hindi issued, hanggat hindi confirm, yung price po may chance pa rin talaga na magbabago at magbago. Ngayon, ito naman po yung bakit ito nangyayari, no? Because airline fares are dynamic. So habang may ibang tao na nagbo-book, possible na mauubos ang lower fare bucket. So, and once mauubos ang cheaper po, automatic mag-o-open ng higher. And that's why minsan after few minutes, tumaas agad ng presyo. Minsan makapagyabang ka pa, tingnan mo. Kung hindi ka nagbo-book ngayon, ayan na yung price, di ba? Yung ganun pa yung ano natin. So, important reminder to client, kaya bilang travel associate, importanteng ma-explain natin ito no, properly sa client natin. Especially kapag sinabi nilang, wait lang po ma'am, di ba? Balikan kita mamaya po. So, reserve mo muna. So, wala po tayong reserve. Yes, you can reserve the time, yung time, pero yung fare po, hindi talaga, no? Because once hindi agad na issue, possible na mawala yung original na price nun. Now, professional practice natin ito as a travel associate. So, always remind clients about possible fare changes. Encourage early payment and issuance. No, explain that airline pricing changes anytime depending on availability. So remember this golden rule in airline booking. No, the seat is maybe reserved, but the fare is never guaranteed until the ticket is officially issued. Ayan daw yung golden rule ng mga airline. Okay? Now, our last na tayo, pero mag-actual pa tayo na yung mga special fare po natin. So sa senior po, alam naman natin na may 20 discount senior citizen tayo. So kailangan lang po ng OSCA ID nila. Applicable po ito sa domestic flight. We have also the child fare po. Ito naman yung discounted fare for children na usually age 2 to 12 years old. Ayan, for international kasi sa local yung 2 to 12 years old
adult na yan siya. So minsan mas mababa ito compared sa adult depending on airline policies. Ayan. Sa infant naman po, applicable ito for babies below 2 years old. Ayan, usually lap infant sila. Meaning po, walang sariling upuan unless requested by the parent. No? Minimal lang usually ang charges nito. But iba't ibang airline, iba't iba din po yung handling fee. Ang alam ko si Cebu Pacific po, 1,080 po ang kaniyang handling fee. Si Philippine Airline, mas mura po ata si Philippine Airline. Ayan. So, ayan, iba't iba po sa bawat airline. So, single parent, hindi siya applicable as of now, pero at least alam natin yung ano niya, category niya. PWD fare po, same with the senior citizen. Ayan, meron diyang 20% discount. So, kagandahan po sa atin sa system po ni Elevate Travel, wala po tayong pinipiling airline. Lahat ng airlines po natin ay nagbibigay po ng discount sa system po ni Elevate Travel. So saan kinukuha yung 20% discount doon po sa base fare? Now, the ethnic fare, special reduced fare for specific groups or communities traveling to certain destination or usually subject for approval or special airline arrangement po ito. Okay? So Seaman's fare po, special fare offered for seafarers or crew members. So often may flexibility ito sa baggage or booking depending sa airline agreement. So we have also for our OFW, special reduced fare, yun po yung tawag sa ating para sa ating mga overseas Filipino workers. So minsan may added baggage allowance or discounted rates depending sa airline promos. So EFP naman po, ayan, last po natin. Yan po yung special discount for armed forces personnel. So usually applicable sa selected domestic routes. So bilang travel agent, travel associate, always ask client if they qualify for any special discount. So kaya doon sa ating portal glimpse, meron tayong, ang nakalagay pa lang doon is the PWD and the senior citizen, di ba? So malaking bagay din po ito sa mga passengers. And importante na kompleto yung ID nila, no, once na sila po ang binubook po natin, yung mga passenger, yung mga discounted passengers natin. So knowing special fares help us becomes more knowledgeable and client-focused travel consultant. Because we don't just, of course, katulad ulit ng paulit-ulit natin sinasabi, hindi lang tayo basta nagbebenta ng ticket. We help clients get the best possible travel value. So, yan. Actually, yan talaga yung nakukuha. Alam ko sa lahat po ng associate na Elevate Travel, yung pagbibigay ng value services sa ating mga future passengers or clients ay talagang excellence talaga, no? So, now let's move forward po sa ating for a while. Ano tayo? Stop share tayo. Diretso na tayo sa ating actual. Hindi pa tayo nagsisimula actually, ano pa lang opening pa lang po 'yon. So, okay lang po ba yun? Opening, hindi naman natin pinaghandaan yun. Opening lang po 'yon. So, allow me to share po. Pero this time, ito na yung actual. Ayan, actual na tayo. Sana hindi po kayo malindi sa boses ko. Ayan, okay pa po kayo? Andyan pa ba ang lahat? May natutunan po ba tayo kanina sa ating mga konting pasilip sa ating mga terminologies, no? Mahalaga talaga 'yon na ipapasa din natin 'yon sa GC. Now, let's move sa ating Vivi, yes po. oo, mag-add lang ako, sorry to cut you. Go ahead. Din sa nabanggit mo kasi na senior at saka yung sa PWD, tama po yung binanggit ni BP kasi may case po na nag-fix siya ng 20% discount for the senior. So ito yung price, for example, 3,000. Tapos kapag yung kasama niya, walang senior discount, 2,800. So how come na nangyari na mas mura? Naka-promo po pala yung time na yon, yung base fare. Kasi kapag nilagay niyo po kasi si senior, automatically papasok po siya sa normal fare, not the promo fare. So parang alam niyo po pag ginagamit natin yung senior pag sa food at naka-promo siya, ginamit yung senior, automatically naglaland siya dun sa hindi discounted na price. So Yeah. travel consultant, you can check po. And then
Sa client, ito po ang price kapag ginamit niyo yung senior, ito naman po kapag yung promo. Ayan. So you have to check that. That's Yeah, it. yeah. Back to you, Yeah. BP. Thank you CEO. Yeah, importante din 'yun kasi 'di ba bakit kapag gagamit ng discount ka pwede no? Kasi pero yung sa infant wala tayong choice doon. Ang infant user meron 'di ba? Bakit discount infant to mas mahal pa siya sa ano dahil po doon sa sa taxes dahil yun nga hindi naman yun discounted. Ayan. Alright, thank you CEO. Let's sana ako. Ayan. Punta na tayo sa ano. Naka-share screen ako, no? Okay. So, Yes. paano tayo sa ating new associates? Paano po tayo mag-open ng portal? Ito na po yon, actual na po ito. So, first, punta po tayo sa Google Chrome. Doon po, for now ha, ito po yung pinaka-mabilis tayo makapag-open ng portal. So, paano po tayo makapasok sa website natin? I-type nyo lang po www.elevatetravels.com. So, then, kung may makita kayong your global journey, ayan. So, click nyo po yan. Then, papasok na po tayo dyan. Ayan, ito na po yung ating landing website. But don't worry, meron kaming, alam nyo, ang daldal ko talaga. Hindi na nga lang. Meron kaming surprise, pero alam mo na, excite kami dito. So, this is our first website. Ayan, but meron kaming pinakamagandang regalo sa inyo. Ayan, very soon na po yan. Next, anong po sunod? I-click po natin yung associate login. Dito sa login po, hindi po kasi usually ang ginagamit po or ginagawa ng ating mga new associates, email po nila ang ginagamit dito. So meron pong dalawang login tayo dito for now. So the first one is yung associate ID. No? Meron po diyan. Encoding po natin, ibibigay po sa inyo lahat yan. Yung associate ID ninyo at saka yung password. So yun po yung ilagay po muna natin dito. Then, ito po yung ating mga updates from airlines, mga updates po from admins, no? Kung wala naman po at, ayan, makikita nyo lang po yung kagandahan po ng ating kagapuan ni CEO at kagandahan ni CEO. At of course, you're truly, yan. So, kung talaga okay na tayo dyan, nabasa na po natin yan, i-X na po natin yan. So, next naman po dito sa dashboard. Pero, hindi ko i-discuss yung dashboard kasi yan, yung opening natin napahaba, no? Yung opening. So, punta muna tayo sa pinaka-portal. So, paano tayo papasok doon para makapag-search tayo ng flights, para makapag-set up tayo ng markup value po natin. I-click po natin yung hashtag iBookToEarn. Dito sa hashtag iBookToEarn, by the way, para sa ating mga new associates pala, unang po pala natin gagawin, kailangan nakapag-download po tayo ng Google Authenticator natin. Para saan po yung Google Authenticator? Ito po yon. Once na nag-login po tayo dito, using our email address na binigay po ninyo, no? Then, meron pong default password na ibibigay si Elevate Travel. Once na nakapag-sign in na kayo dito, pwede na po kayo mag-change ng password. Once na mag-sign in po tayo, ang unang lalabas para sa mga new associates is the QR code. Yung QR code, yun po yung i-scan ninyo sa inyong Google Authenticator. Once na nakapag-scan na po kayo, magpo-provide or mag-generate po yon ng OTP. So, ganito po. So, pagka nakapag-scan na kayo doon sa QR code na yon, i-click niyo po yung complete. Pag-click po ng complete, yung Google Authenticator po ninyo, mag-generate po yan ng OTP. No? Then, ayan, ilagay na po agad natin yung ating OTP dyan. So wait. 230. 775. Okay, then submit. So, once submit po, ayan, verified successfully na. Then, click OK po natin. Ayan na. Yan na yung ating makakasama araw at gabi. So, araw at gabi. Kasi yan talaga yung dyan tayo mag-generate ng income, no? So, first, once na activated po ang ating portal, una po natin gagawin, mag-set po tayo ng ating, of course, kita, no? Kasi ang hirap po na bigay ng mga services na wala tayong income. So dito po ang kagandahan dahil lahat ng services natin na nandito po sa portal ay pwede po nating lagyan ng default markup value. Saan po natin makikita yon? Dito po yung sa control panel, then settings. So under settings, nandyan lahat yung ating
services na pwede natin paglagyan ng ating markup value. Bakit ma'am hindi ko nakikita dyan yung ating international cruise and visa assistance and travel insurance? Wala dyan, di ba? So, yun po, meron po tayo doon sa travel insurance. Automatic po yon dito sa portal. Once na binook mo natin yon, meron kayong 30% commission. Kayo po, their associate. Sa Elevate, wala po doon. So, grabe yung regalo, di ba? Si Miss Eds po, ilang beses na siya nag-book ng travel insurance, 500 plus ng 500 plus ang nakukuha niyang markup doon. So dito po ang meron lang tayo dito na pwede tayo maglagay ng default markup value, only the domestic, international, hotels, ferry, and holidays. So meron tayong mga exclusive specific tawag dito, email po for our additional services like international cruise and visa assistance. Don't worry dahil mabilis po ang respond dito. Now, depende po sa inyo doon kung magkano po ang gusto nyong markup or kita pala. Depende sa konsensya po ninyo. It's up to you kung ang babayaran kasi is your services. So, ikaw po ang magpresyo ng services mo. Dito naman po, sa domestic flight, maximum of 2,000 per passenger per segment. Ibig sabihin, huwag kang lumagpas ng 2,000. O, kung ubusin mo yung konsensya mo, ayan, i-max out mo yung 2,000, pwede po yan. Okay? So, any amount, maximum of 2,000 pesos per passenger or per segment. Paano ma'am kung round trip ticket? Ang nilagay ko, 300. So kung round trip ticket, in one passenger, 600 agad yung kita mo. Paano kung dalawa sila? Times 2. Kung tatlo, times 3. Ganyan po. So, sa lahat ng airlines for the domestic, pag naglagay po tayo ng markup value, ayan, lagay po tayo dito sa markup value, any amount na gusto po natin. Yung max base po, naka-0 po yan. Then, click po update markups. Para po, pagka nag-search po tayo mamaya, mag-reflect po yan. Once na hindi po natin click po yung update markups, baliwala po yung nilagay nating markup value dyan. Next, international. For the international naman po, maximum of 5,000 per passenger per segment. So, ibig sabihin po, ito talagang kulang pa to actually. kulang pa to 5,000. Na-max out talaga natin. No? Lalo na sa international, talagang malalaro mo talaga yung rate ng sa portal natin dahil napakaganda talaga magbigay ng rate. So for example, naglagay tayo ng 1.5. Paano kung may connecting flight? Manila to Canada, may connecting ng Vancouver, minsan ang Edmonton. So additional lang po ng 1.5 ng 1.5 yan. So ganun po yung setup po natin sa ating markup value. So any amount, ilagay mo dito, maximum of 5,000, then click update markups po tayo. Next, hotel. Sa hotel natin, local and international, ang maximum po natin dyan is 999. Ang income po natin sa hotel, hindi per person, kundi per room, per night. Okay? Now, for our ferry po, ayan, 200 per passenger lang yan. I-ano mo na yan, max out mo na yan. Then, our holiday markups naman, sa domestic holidays natin, 999. And for our international holidays naman po, naka-USD po yan, 99 USD. Ayan, so depende sa'yo kung magkano talaga ang gusto mong kitain or on that transaction. Now, ready na tayo, nakapag-setup na tayo ng markup value, makapag-search na tayo ng flight, di ba? Pero bago yan, tapusin po muna natin yung taas sa manage booking. Sa manage booking, dito po sa manage booking, dito po natin makapag-manage tayo lahat. Pwedeng yung pagbabago ng yung additional baggages, no? So, ang gagawin natin, kukunin lang po natin yung booking ID o booking reference number. I-paste lang po natin dyan, then get my bookings para makita po natin or kung ano po yung mga i-manage po natin for that bookings po. So we have here, kung gusto mo bang mag-add ng alternate number or name correction ba yan? So pwede po yan dito. Canceled selected passengers. Ayan, i-check mo lang po yung canceled. Kasi minsan marami yan dito no na passengers. Like pare-pare yung isang ticket, maraming like 5 packs passenger pero may isa ka lang doon na hindi siya tutuloy, ika-cancel mo siya. So i-select mo lang yung specific passengers kung alin lang po yung ika-cancel doon. Yung upgrade baggage, ayan, makikita din po natin yung rate ng baggage dito. So itong ticket na to is, wait, kanina ba to? Okay.
Ano pa to? So, upgrade baggage, makikita natin kung dito, magkano po yung mga pwedeng i-add pa ng passengers, no? Dahil ito nakapag-add baggage na po siya ng 50 kilos po. So, kung gusto niyang mag-upgrade, ito po yung babayaran niya. Okay? Ayan, then click upgrade po natin. Huwag natin i-upgrade, ang bilis nito ang bilis yan mag-upgrade. So, ayan, cancel natin. Cancel. Then, upgrade, then makikita din natin yung rules nito, fair rules nito. Ayan, kung that's non-refundable, rebooking fee niya, ayan, makikita natin dito, 1,165 per pax po yan, per way. VAT exclusive pa po yan, plus fare difference. So once nirebook natin ito, no, yung online, ito nakita niyo yung online reschedule, dito tayo magbabase sa changes na to, dito sa penalty na ito. So yung fare difference, ano po yon? Yung ticket niya, for example, magkano yung ticket nito is, for example, 5,000. Yung bagong ticket ngayon is 7,000. So meron kang 2,000 fare difference. So 1,165 plus fare difference na 2,000 plus admin fee. So yun po ang babayaran mo for your voluntary reschedule. Okay? Pero kung canceled naman ng airline yan, don't worry dahil wala tayong babayaran dyan. Alright? Or di kaya i-accept lang po natin yung new flight details na binigay ng airline. So, dito din po sa flight sa rules na ito, sa fair rules na ito, hindi po ito pwedeng palitan ng pangalan, non-refundable. Ayan, kung infant fee po per night this is Philippine Airlines. So sa Cebu Pacific po, ang infant handling fee is 1,080 sa Philippine Airlines is 840. Paki-take note na po tayo nito kasi minsan, 'di ba? Note na po natin 'to kasi nakikita na natin. So senior discount, 20% off base fare po lagi 'yan nagbabase. Okay? So makikita po natin lahat 'yan. So kung ano po ang gusto nating gawin sa ticket na ito, magagawa po natin dito sa manage booking pa lang. Ngayon, kung hindi po natin siya ma-manage booking, ayan, kagandahan po sa system natin. Uy, ayan, ano siya, sige lang. Ang kagandahan po sa system natin, meron tayong support 24 hours po. So we have email us naman po, no? Sa email us, dyan lahat pwede nating magawa po. Like pag reschedule or pag rebook ng flight, pwede nating gawin yan. Pag confirm ng new flights, ayan, pwede nating gawin dito sa email us. So pili lang po tayo ng products kung yan po ay domestic, international hotels, kung ano pong products na kino-concern po natin. And type of request, ayan, pili po tayo dyan. Request classification, tapos number mo, then reference number. Reference number, yan po yung booking number or booking reference ng ticket po natin. So, ano po yun, hindi po yung PNR number. Kasi yung PNR po, yun po ay magagamit natin direct website sa airline. So, personal name record, direct yun sa website. Pero sa atin po dito, para makapag-proceed tayo, makapag-manage tayo dito, ang ginagamit po natin is the booking reference ng mismong portal po natin. Nandun po yun sa, ipapakita ko sa inyo. Dito po yun. Once na nag-issue tayo ng ticket, papasok yun sa dashboard. Dito sa dashboard, ito po yung booking ID pala. So, booking ID, ito po yung lagi natin kukunin once na mag-manage po tayo or mag-email us po tayo. Alright? So, we're done. Ready na tayo mag-search ng flight. Next naman sa after sales, tapos na po tayo. The rest niyan, very basic na lang po yan. Now, paano po tayo mag-search ng flights? We have one-way ticket. Ibig sabihin, one-way, wala nang balikan, no? Diyan ka na. Huwag ka nang bumalik. Minaalis ka na, pupunta ka ng Russia. Ayan, round trip, may pabalik return ticket. So, multi-city, ayan si Miss Michelle. Marami itong multi-city siyang sinerge kahapon, I hope. Ayan, na-enjoy mo yung multi-city kahapon. So, one-way ticket, for example, I have here, kagabi to na inquiry. So, mag-ano lang tayo. Manila to, type lang po natin yung kung hindi natin alam yung airport code, i-type lang po natin yung mismong destination. Manila to, saan papunta? Cebu. Punta kaming Cebu sa August. Ayan. Tapos, kung one way lang siya, ang kagandahan po sa portal natin, di ba nakikita natin dito, ang laging tanong, ma'am, bakit yan sa calendar, mura? Tapos, pag-click ko ng price, tumaas siya. Yes, kasi base fare pa lang po. Well, hindi pa kasama dito yung inyong
service fee. Okay po? Kaya magtataas talaga siya. Then, punta tayo doon by August. Ayan, August pwede tayo mga ganito. Ayan, August 8. So, tatlo kami. Isa lang muna. Ayan, isa lang muna. Pero wala naman akong ano. Ayan. So, walang return kasi one way yan. So, passenger details, 12 years old and above, that's adult. 2 under 12 years old, children po yan. Infant, under 2 years old. Kailangan tama na kung saan talaga sila na category. Bakit po? Hindi magpo-proceed, hindi mag-go yan. Once na 11-year-old, nilagay mo sa adult, hindi babalik ka lang ulit dito. Kasi iaayos talaga yan, kung ano talagang category na passengers mo. Then kailangan talaga like infant kasi meron discount yan, 'di ba? Handling fee lang po ang binabayaran diyan. Then dito sa domestic flight po natin, katulad ng sinabi po natin kanina, meron po tong mga discounted passengers katulad ng senior citizen, PWD and UMNR. So kung anong pax type nila, i-check mo lang to. Make sure na hawak nyo na po yung OSCA ID nila or yung mga discounted card po nila, ID card po nila, okay? Para po ma-proceed din itong bookings na ito. So kasi i-upload natin yung OSCA ID nila. Then, kung regular passengers naman, at ito po palang ating discounted passengers only for the domestic flight lang. So doon naman po sa international, yun po yung sa children and infant. Doon naman po tayo nagkakaroon ng discount at doon po sa ating mga OFW po. Okay? So, ayan, search flight po tayo or kung meron pa tayong preferred airlines, pwede po tayong dito kung gusto mo lang ang lalabas lang dyan is Philippine Airlines, Cebu Pacific, pwede po tayo dyan maglagay. Like, PR mo lang yan, ay lalabas Philippine Airlines. Then, kung anong class, kung gusto ba business class, premium, economy, first class, ayan, makapagpili po tayo. Pero kung lahat naman, wala lang, gusto mong makita lahat, of course, Pinoy mostly, gusto makita yung promo ticket, no? So, ayan. Katulad dito sa flight na ito, sa Manila to Cebu. So, ang pinakamura, si Philippine Airlines. Wow, di ba? Kung tayo ay traditional, yung tipong frequent traveler na ang alam lang natin, ang laging mura is si Cebu Pacific po. Nagbubook tayo direct Cebu Pacific pero hindi natin nakikita dahil wala kayong portal Elevate Travel, mas mura pala pa si Philippine Airlines. Tapos may snacks pa to, no? Dito si Philippine Airlines. So makikita natin ang departure time, naka-military time tayo. So lagi nating tandaan, military time ang gamit po ng portal natin. Okay? So ito, anong oras po ito? So gabi po ito. Ang dating po natin sa Cebu is 12:30 ng umaga via Philippine Airlines. Ito po yung ating flight details. So, 2869. So, economy po yung flight na yan. At ang available po dyan is 9 pa, no? And for that ticket ay cost of 3,005. Included na dito yung inyong markup na nilagay na 300 pesos. So, hindi ka mahihiya, i-screenshot mo na lang ito sa client mo. Ngayon kung namurahan ka, ayan, punta ka ulit sa control panel, i-edit mo yung price mo doon sa Philippine Airlines, taasan mo, para pwede mong gawin ipareho sa Cebu Pacific na 3,000, pwede mong gawin 3,500 kasi may meal yan, di ba? Plus, hindi yan ganun ka nagka-cancelled ng flight. So makikita din natin dito yung baggage inclusion. Si Philippine Airlines ay talagang inaano na rin niya, hinahabol niya si Cebu Pacific. Dati kasi lagi silang may baggage, di ba? Pero ngayon, tinanggal nila yung baggage para magkahabol sila sa rate. Pero yung meal nandun pa rin. Okay? So makikita natin yung baggage information, the fare detail, the flight details. So Manila to Cebu, ayan po yung kung anong terminal yan. Ayan, importante na alam ng passenger yung terminal. Baka pumunta ng Terminal 3, Terminal 2 pala siya. Ayan, yung aircraft type niya, yan yon, Airbus A320. So, yan po yung lahat ng detalye ng kanyang flights. So, sa fare rules naman, makikita natin dito that the rules is, ayan, for now, medyo nagkaroon sila ng but this rule, kasi economy, makikita natin, O-class siya, so economy yan, at non-refundable, non-revocable. But, kung canceled ng airline or voluntary cancellation, yun po, magkakaroon tayo ng rebooking fee, fare difference, and admin fee. And this is our fare details. So,
kung mapapansin ninyo, bakit yung transaction fee naging 459? Okay? Magkano yung service fee po or markup value natin kanina? 300. Sa Elevate po, wala pang 100 dyan. And your ating namang, of course, yung ating provider, nasa 30 something lang. So, very minimal. Usually, mas mataas, of course. We are happy na mataas talaga ang markup fee ng ating mga associates dahil kayo po yung nag-handle ng mga pasahero ninyo. Kayo ang nagbo-book, kayo ang nag-a-assist ng boarding pass, kayo ang nag-remind. Kaya talagang given na sa inyo dapat talaga ang mas malaking transaction fee. Ayan, happy kami doon. Every time na makakita kami, oy, ang service fee niya ganito. So masaya po ang puso namin doon. Right? So now kung okay na tayo, meron din tayo dito sa left side, makapag-filter tayo dito. Kung gusto natin ng before 10 o'clock, nandun na tayo, magbibigay yan ng before 10 o'clock ng flights, ng oras, yung departure. Kung gusto natin na 10 to 3 p.m. yung flight natin, ayan, meron din tayong pagpipilian dyan. Kung gusto naman natin ng 3 to 8 p.m. po, ayan, i-check na pa natin yan. Ibibigay din yan ng system natin yung available niyan. Okay? So makapag-filter tayo kung anong oras mo ba gustong mag-take off for that destination, with arrival for that destination. And also, we can also filter dito sa left side, kung yun, katulad ng sinabi ko kanina, makapagpili ka kung ano lang airline ang gusto mong ilabas. Okay? And kung gusto mo ba yung pag-search mo, andyan na yung baggage, included na yung baggage, may meals na, yung refundable na fare ba? Ayan. So, we can filter dito sa left side. Okay? So, kung okay na po tayo lahat at okay yung gusto natin ito, click lang po natin yung book. Pag-click po natin ng book, ang next naman po dyan is the traveler details. So, ito po yung ina-advise talaga natin sa ating mga associates, no? Bago tayo mag-book ng ticket, of course, binigay na po ng clients ninyo yung kanilang ID and their details po. Okay? Yung traveler details po nila. Ano po ang gagawin natin before po tayo mag-create ng bookings? Punta po muna tayo dito. I-click natin yung username po natin. Sa username, under frequent traveler, add ko frequent traveler po muna tayo. Bakit? Para mas mabilis nating mabook yung ating mga passengers. Mamaya, makita nyo mamaya. Ayan, ilagay lang po natin yung title niya, yung name, last name, then birthday. Kung international lalo, kailangan may passport number yan. Kung local naman, pwedeng hindi na natin lagyan yan. Okay? Kung may local ID naman ang binigay sa inyo, may local number naman po yan, lagay nyo lang po yan. Paano kung SS number, ma'am? Wala naman yung expire. Ikaw na pong bahala kung kailan mo i-expired yan. Okay? Ikaw lang bahala. So, ayan. So, kailangan po nakapag-add frequent traveler tayo para mas mabilis at smooth po yung ating transaction. At hindi po kayo maubusan ng oras kasi may time po ito. Okay? Balik po tayo. Ayan, balik tayo. Yung book at hiningi na po yung traveler details. Dito po, ayan, add from frequent traveler list. So, ibig sabihin, doon po kanina, ginagawa mo na siya. So, dito, ilalagay mo lang kung ano yung na-add add passengers mo. I-click mo lang po yan, automatic, nandyan na. So, doon pa lang sa add frequent traveler, nung nag-add passengers ka, na-check mo na po yung details ng passengers mo. So, less hassle sa'yo para magkamali ng pangalan. Right? Ang ngayon, ang titignan mo na lang, tama ba yung flight details? So, Manila to Cebu, check mo talaga yan. Bahala magkaduling-duling ka kasi magkamali ka po. Okay? And sa AirAsia, tandaan po natin, upon bookings, hindi tayo makapag-add baggage po dito. No? Meal lang po ang pwede. So, bakit po? Ayan, dahil po laging mura minsan si AirAsia, ang ginagawa nila after booking. So, pwede natin gawin yun sa managed booking pag na-create na natin yung bookings. So, makapag-add pa rin tayo ng baggage, of course. Pero after bookings na, pag na-create natin yung ticket. Now, anong next? Contact details. Details po ninyo ito.
no? Kailangan active yung number. Bakit po? Minsan si airline po ay tumatawag direct sa atin. Or di kaya, kailangan yung email po ninyo. Active po talaga yan. At chine-check po natin yan anytime. Time to time po pala. Not anytime. Time to time. Bakit po? Baka may update sa airline na cancel pala yung flight. Ako naranasan ko yan. Philippine Airline. So, cancel pala yung passengers ko. Nandoon na siya. Nagbago pala yung time. Alam niyo po, talagang prayer lang din. Talagang siya na lang yung last kasi na-advance yung flight po niya. Instead na 12, nagiging 10 o'clock. So, buti na lang talaga early yung passengers ko. So, pinapunta ko sa information, talagang nakiusap na ganyan-ganyan. At praise God na nagawa naman po ng paraan. So, relax lang din. Then, pray din na para mas mapagbigyan. Sinabi ko sa passengers na wag ka pong magwala, ma'am. Ganyan talaga kasi merong miscommunication with me and with the airline. So, kailangan yan. Para hindi maulit po, time to time, kailangan i-check natin yung ating email po. And, ito po yung ating pinakamaganda, yung the travel insurance na built-in na po dito. Ibig sabihin, upon bookings, pwede na po nating i-book or kuhanan yung ating passengers ng travel insurance. So dito sa travel insurance, katulad ng sinabi ko, meron tong additional 30% commission. Kung ayaw naman po, i-click lang po natin yung no. No? So kung sinagad mo naman po or minax out mo naman po yung inyong yung service fee, parang awa mo na, ibigay mo na yung 100, di ba? So, ayan. Then, next naman, basahin natin yung terms and condition, the rules, the restrictions, and policy. Once okay na, i-check natin yan and make payment po tayo. Pag make payment natin, ang next naman po ipa-verify ng system kung tama ba yung nilagay nating traveler details, kung tama ba yung flight details, the flight inclusion, the fare rules. So makikita po natin lahat yan. Then kung okay na po lahat yan, proceed to payment po tayo. Pag proceed to payment natin, ayan, so alam naman po natin sa lahat ng ating associates, no, bukod sa ating new associates, yung deposit po, we have 3 option ng ating payment. We have deposit, we have credit card 1 na kung saan meron siyang merchant fee na 1.68%. The credit card 2 po na kung saan meron naman po additional or merchant fee na 2% additional. So sa deposit, ito po yung kailangan meron kang sufficient balance na 3,059 dito sa iyong deposit balance para ma-proceed mo yung payment, yung bookings po ninyo. Paano kung gusto mong kunin yung inyong 300 pesos na markup value or markup or yung income? Pwede po yon. Kahit ilagay nyo po yan dyan sa deposit balance ng 3,059, ang ibabawas lang po ni Elevate Travel is yung price na wala pong markup. So, magkano? 2,000 something, di ba? Wag na tayo mag-minus. Wala tayong calculator. 300 lang yung pinamay. Nahirapan pa. Ayan. So, every time, hindi ang ibabawas talaga ng Elevate is the fare without the markup po. Next, the credit card 2 po. Sa credit card 2, ang kagandahan po sa credit card 2, pwede po okay na po yan. Ayan, sa credit card 2, pwede po yan maggamit dito. Marami tayong mode of payment dito. I-click lang po natin ito, i-pay lang po natin yan. Automatic yung 1.68%. Ayan, na-include na po siya dito. Then, click lang po natin yung continue. Pag click po natin ng continue, pwede po tayo magbayad through Maya Wallet or QRPH po. Sa QRPH, ang kagandahan po dito, pwede po si passengers na natin or yung clients na natin ang magbayad dito. I-picturean mo ito, i-scan mo sa passenger, picturean mo, tapos i-send mo sa passengers. Yun po yung tama doon. So once na complete po yung payment nito, ang next na lalabas dyan is ticket na po agad. Okay? Ticket na. So, ayan, napaka-convenient. Diba? 1.68% lang. Kasi naman mamasahe pa siya pupuntang bangko or di kaya magpalawan. Mas malaki po ang convenience fee doon. Right? So, dito po meron din ditong bilis, yan, and credit card. Yung credit card po natin, kung yan by Master or Visa, ayan, or American Express po. Marami na rin tayong associates na nakapag-book po through credit card. Ayan, gamitin na natin to. I-maximize natin ito. Imagine, isa po tayo sa nag-o-offer na kumuha or magbigay po ng through payment po ng credit card.
Alright, so ilagay lang po natin yung full name, last name, credit card number, expiry date, and yung CVV nito. Then pag next nito, hihingian lang po tayo ng OTP. Then confirm na po agad yon. Ticket na po ang next na lalabas doon. Okay, same with our credit card too. Yung credit card 2 po natin, credit card lang po talaga or mga Visa card or debit card po. Wala po doon ng QR PH or Maya po, okay? Ayan. So next, ano pong next natin? The ferry po. Sa ferry po natin, meron lang po itong mga schedule, no? So kunin lang po natin sa website, pero dyan sa GC natin, meron na rin po yan. Okay, so mabilis lang po to. Type lang po ninyo from saan galing. Meron tayong Batangas, meron tayong Manila, 'di ba? Meron tayong iba't ibang terminal po. Okay? Saan din papunta? Then departure, kung may balik ba siya. So dito po sa ferry po, magkaiba po nating ibinubuk yung lalaki at babae. Ayan, conservative po siya. Conservative. Conservative siya. Then of course, meron dito yung mga class kung anong gusto mong kung saan mo gustong doon ka lang ba sa super value yung maramihan kayo. Then ayan, makakapili ka diyan ng iba't ibang kung saan mo gustong magpahinga, okay? Mga cabin baga. Ayan. So then search ferries po tayo. So mas madali ito kasi walang masyadong mga information unlike sa flights lalo kung international. So, ayan, very basic na lang po kasi yan. Medyo anuhan natin para may oras po tayo sa Q&A po natin. So, sa hotel, kung wala tayong alam na hotel for that destination, ilagay lang po natin. Like, kung Singapore yan, Singapore. Type lang po natin yung Singapore. Lahat ng hotels ng Singapore po ay lalabas na po dyan. For example, lang June 24 to 25, kung ilang room, ayan, kung may bata, kung gusto mong mag-add rooms, ayan, pwede din po. Then, search hotels po tayo. Ang kulit ng mga anak ko. Ayan. Yung pusa naman gusto namang lumabas. Ang kulit eh. Ayan, di ba? So, ayan. Makikita po natin lahat po ng mga hotels ng Singapore. So, CCOO po, nag-book po tayo dito ng ano ba yun? Marina Bay Hotel. So, mas mura po tayo kaysa doon sa talagang kilalang website na. Ayan, so ma-appreciate talaga natin, na-explore po natin ito. Pwede po natin gawan ito ng sarili nating poster po or sarili nating brand na tayo po ay nag-offer ng ganitong hotel sa Singapore. Right? So, of course, included na dito yung inyong markup, kung magkano po ang nilagay yung markup. So, dito, ayan, nakikita po natin kung ilang star po yung hotel na yan. Makikita din natin, may reviews din po yan. Ayan, makikita din po natin. For example, puntahan natin itong, sige, dito maganda to. Si Grand, yan yung hotel na yan, sa Waterfront Hotel in Singapore. Ayan, so makikita natin kung yung category po ng room, okay? So, king or twin po. So, ito daw ay newly renovated daw ito. So, 11,259 per room. Rates include na po yung taxes nito. Okay? So, makikita din po natin yung policies. I-click natin yung policies. There will be a 100 refund if the cancellation is done before June 17. So, ibig sabihin, before June 17, kung kinancel mo siya, meron kang refund na 100%. Ayan. So, iba't ibang category po ng iba't ibang rooms. Ayan po, makakapili po tayo dyan. Okay? Ayan. Then, kung nakaselect ka na, like tayo, of course, mga 5-star hotel naman yan. Pwede na yung pinakamura dyan. Then, anong tawag nun? May sneak in ba yon? Yung tawag nun na kung may may like 4 kayo, so sunod na lang kayo. Pero usually, yun pa yung ginagawa for the 5-star hotel. So, ilagay lang po natin yung traveler details, no? And kung dito naman po sa special service request, kung kailangan ilagay po natin kung ano po yung request natin, kung late check-out ba yan or late check-in po or kung may smoking reference po tayo. Ayan, yung bib type, kung anong gusto po natin.
Ayan. Then, yung purpose po natin to stay, ayan, of course, most likely leisure po yan, di ba? And your contact details and email. So, once na complete po yan, proceed to booking and pili po tayo ng mode of payment po natin. Now, sa holidays po natin, yung holidays po natin, ito po yung land package na wala pa dito yung flights. So, meron tong, for example, punta tayo ng Hong Kong. So, wala kang exact date. So, search lang po natin. So, marami po tayong ino-offer or mga packages na ino-offer sa Hong Kong. So, makikita po natin yung inclusion here, this one. So, ibig sabihin, ito may tour to. So, meron kasing iba na walang sightseeing po. Yung talagang airport transfer lang at saka hotel lang, no? Meron pong ganon. So, for example, ito, this one, gusto natin to. I-view package po natin. Pag view package natin, makikita natin yung pinaka-inclusion po niya. So, 3 days, 2 nights, Hong Kong Free Ocean Park. So, meron ang inclusion niya, hotel, transfer, sightseeing, and meals. So, makikita pa natin dito still the inclusion. So, round trip airport transfer based on or inputs via Hong Kong International Airport to this 3 nights room accommodation. Pwede nating i-view yung hotel. Ayan, pwede ka mag-change ng hotel. Actually, dito kami nag-stay nung nag-Hong Kong kami sa Selka Hotel. So, you can also change the hotel, but of course, magbabago yung rate, no? And, asan na yun? Okay. Magbabago yung rate nun. Then, ano pa yung inclusion nun? Daily outside breakfast. Ayan, may breakfast yan. So, pwede mo. Actually, sa Selka, sa ano to, sa kanila to, sa hotel to mismo. So, okay din. Masarap din yung food nila dyan. Ayan. Of course, hindi siya ganun kaganda na hotel. Ayan. So, makikita din natin. Yan ba, ano yung mga not included, no? Kung yan ba ay, kung kailangan ng visa, so yan, hindi yan included yung visa po. So, ito po yung mga hindi included sa package na yan. Okay? And next naman po, ngayon po, kung gusto mo talaga itong package na ito, pero hindi pasok sa travel validity mo kasi ang travel mo is September po, ito ay June lang, ayan, pwede po tayo mag-send inquiry. So, send inquiry po tayo, ilagay po natin yung departure date, ayan, kung kailan yung departure date po natin, papalitan po natin yan. Then, yung mobile, yung notes natin, kung ano pa yung mga additional notes natin. Ayan, for example, yan, August 8, then ilang rooms, kung may additional po tayo, kung may bata tayo, kasi yung Selka talaga makikita yon kung hindi kayo pwedeng yung sneak in doon, no? Hindi siya 5-star hotel. Then, kung gusto mong magpatawag anytime for more details, ayan, pwede mong i-check ito. Or di kaya call me ito, naka-specific po yung date na pwede ka lang tawagan. So by sending this, i-send po ito, ang sagot po nito, no? Ang sagot ng ating support dito ay doon po sa email us dito. So check mo lagi ito kung sumagot na sila doon sa inquiries mo for the Hong Kong tour package. So tandaan, yung holiday tour package po natin or holidays po natin, hindi pa kasama dyan yung flight. Para makakuha ka or maging all-in package siya, kailangan kumuha ka muna ng flights dito po. Okay, mag-search ka. For example, that's August 8 to 10. Ayan. So, kuha ka dito kung magkanong rate ng round trip ticket. Then, kukunin mo yung price ng holidays. Then, ang gagawin mo, pagsabahin mo. So, all-in package na rin po yon. So, mas ma-customize mo po yung kanilang flights, no? Early yung papunta, yung pauwi ay ano naman, yung hapon naman or di kaya gabi na para mas ma-enjoy nila yung kanilang tour. So sa insurance naman, yeah, we can book the insurance even po hindi sa atin nagpa-book ng flight. So kunin mo lang po yung pinaka-ticket niya kung saan ba galing, no? At saan papunta. For example, Narita. Ayan. Then, i-covered ba niya yung lahat ng travel date niya? Pwede din po yung ilang days lang. So, depende sa kanya. So, option po yun ng client. So, depende kung ilang days po ang i-covered niya for the travel insurance.
Then, kung ilang passengers, travelers po, then get goods na po, or ano na po, wait, ano to? Kung ilang taon pala yung passengers, kailangan yan. Ayan. Wait, sige, 3 days lang. Ayan. So, nandito po, ang ating, tawag nito, ang ating provider via Chubb or Star. So, mga international provider po ito ng travel insurance. So, meron tayong nakausap na maganda to yung ano natin, yung provider po natin sa travel insurance. Okay? So, makikita natin yung benefit dyan. Kung ano pong ano, i-check lang po natin yan. Then, kung okay na, select lang po natin. And, confirm yan. Maglalast lang po yan doon sa inyong deposit balance. Alright? And more. So sa more, dito sa accounts po, dito natin makikita lahat ng nabook po natin. So, lagpas na tayo sa oras. So, dito for example, ako from kung kailan mo gustong i-search yung buong transaction mo, masa-search mo yan dito. Sa gabi lahat po, yung buong transaction, pwede po nating maano yon, pwede nating makita. So dito for now, from May 5 to May 25, meron tayong transaction na 12,000 na sales. So kung ilagay natin dito, kunwari April for example, check natin kung makapag-search tayo. Ayan po, you can only check accounts for maximum gap of 15 days between start date and end date po. For checking accounts without this restriction, from 8 p.m. po pala to 10 a.m. So lumagpas na tayo. Ayan. So 8 p.m. to 10 a.m. po, makukuha natin lahat ng transaction simula nang nagsimula po tayo. Okay? So makikita natin lahat yung total sales natin at saka yung total markup natin. So nakaka-excite to at nakakapag-motivate sa atin to imagine, no, doing it at home, pwede kang kumita ng ganito kalaki. Okay? So ano pa bang next natin na I think wala na COO. Kung may mga additional tayo, itackle natin sa Q&A or any additional po COO. Thank you so much. Bakit ayaw? Ayan, okay na ba? So, yeah. Sorry. Okay. Sabi ko, ba't hindi nag-mute? Anyway, palakpakan naman natin. Pa-heart react naman ako ng clap or kaya ng heart react sa ating magaling na VP sa pag-tackle ng ating booking. Ayan. Siguro before tayo mag-start ng Q&A, lambing lang ako. If you can open your camera, let's take a picture. Okay? Kung hindi po possible, like alam ko po yung iba dito nasa work, talagang multitasking sila. Heart react lang po kapag sinabi natin ng 1, 2, 3, go. Okay lang po ba yon? Ayan. Sige, I'll give you time to open your camera. Ayan. Okay, yan, naka-open na po ba ang... Ay, si Sir Jerry nasa... Saan nga siya, BP? Sabihin mo yung place niya. Hello po, ma'am. Galing, Galing yung BP. Okay, ayan. Sa Canada naman, sabihin mo lang Canada. Canada na lang. Okay, sige, screenshot tayo. Okay, ready yung react button nyo. Okay, 1, 2, 3, smile everyone. Okay, sandali, isa pa. Okay, 1, 2, 3, heart react ulit. Teka, ako din, hindi ko ma-press yung aking heart react. May 2 pages po tayo ha. Sa page 1 muna tayo. So, again, 1, 2, 3, smile. Okay, ayan. Second page. Okay, pa-heart react po sa mga hindi natin kasi alam kung nasa ang page ka. So, better heart react na lang po. Just a second po. CEO, yan, okay na. Sige, 1, 2, 3, smile everyone, heart react. Ayan. Okay, thank you so much sa mga nag-participate. Congrats mo yung sarili mo kasi you took time talaga to learn about your travel business. So, yung iba po talaga first time sa ganitong industry. So, talagang I can say baka, knowledge overload ba yung tawag doon sa sobrang dami nilang narinig tonight. Yung iba naman is a recap or a review kasi baka kasama namin yan sa dati naming travel business. Okay? So, this is just to prove po talaga that we are here for you.
Your success is our commitment. Ayan. So, CEO, can you take the floor? All right. Thank you, COO. Thank you so much. And once again, maraming salamat, VP, for well explain and napaka-informative na training po. Ano? So, hindi pinaghandaan masyado. I think hindi nakatulog yan magdamag, kaka-prepare ng kanyang slide. So, kudos to VP for the preparation. So, talagang ano yon nag-research talaga yan. So pinagpuyatan niya para maibigay sa atin yung magandang training. Alright, so once again, thank you so much, VP. And yes, siguro we'll proceed to our Q&A. Okay, so kung meron tayong mga questions, you can type your questions here in the chat box or you are allowed naman to unmute. So hindi po naka-disable yung ating unmute. So everyone can raise hand. And then, sasagutin natin yung mga questions natin. Okay, so if you have any questions doon sa na-discuss ni VP, ayan po. We'll have more, kasi pag nagtanong tayo, mas marami pang manadagdagan yung ating mga information, yung learnings natin, kung meron tayong mga maitatanong pa. Alright, so sige, you can type. Let me check here in the chat box. Kung meron tayong mga questions. Sabi ni Ma'am Kat, hi, good morning. Thank you again for the amazing presentation training. All right, thank you so much for attending. Okay, si Ma'am Kat is our newest associate. Okay, so sino ba yung nako pa sa taas? Do we have any thoughts? Thank you so much, VP, COO, CEO. Na-refresh po stock knowledge ko. Ayan, si Snips. Thank you so much. In case there will be a downtime or maintenance schedule, what do we do if the portal is down during a client booking? All right, VP. So, ang tanong ni Ma'am Kat, in case there is a downtime or maintenance schedule, what do we do if the portal is down during a client booking? So far, na-encounter natin the last 3 months. I don't think wala naman so far, wala pa tayong na-encounter. But if in any case na magkaroon man ng downtime, anyway, i-address nyo lang po diretso sa, chat tayo sa ating chat box, or you can, para at least ma-inform kami, then immediately we can take action if mayroon man. But for sure, kung siguro magkakaroon ng maintenance, then we'll announce din sa ating advisory sa ating website kung meron. So lang agad natin if mayroong issue na ganun. But definitely we will inform in advance kung meron na tayong maintenance schedule. I think this next few weeks or siguro we will have this one, especially, I'm not sure, I think we can manage naman. Siguro we will, kasi as you all know, we are on the ongoing doon sa ating pag-upgrade. Okay, so sabi nga ni VP kanina, there will be a surprise for to everyone. Okay, so maybe on the transition, magkakaroon tayo ng siguro little bit siguro downtime, but we'll try to manage para hindi masyadong maapektuhan yung ating bookings. So yun, iano naman natin yan siguro midnight or pagka magkaroon ng mga transition na ginagawa sa ating portal and even sa ating website. CEO, Okay, so- mag-add ako doon, just in case na you are currently booking tapos something happen. So, report siya kaagad, and then if meron kayong mga screenshot, yan. So, meron kayong dalawang pwedeng pag-reportan, direkta sa email us, just open, and then ask kung ano yung status, kung nag-proceed ba yung booking or not. And then, pwede nyo screenshot yon, yung email us na yon, and send to info@elevatetravel.net. So dalawang support yung yung makukuha nyo direkta sa natin sa portal natin, at the same time yung support team ni Elevate Travel. Yeah.
Yan. As in, so far, wala pa talaga tayong na-experience na ganyan. But again, maganda yan kasi hindi natin masabi, di ba? Baka mamaya biglang, alam mo kung pag taga Batangas ka, CEO, biglang nagba-brown out. Baka maya biglang at the confirmation ng booking, biglang internet or yeah, it can happen. So, best is if you have a screenshot or definitely alam mo naman yung passenger info, so you can ask that direct to email us. Actually, yung email us natin, email us lang ang term, but it's like a chat. And you are chatting a human, not an AI. Okay? I have nothing against with AI ha. I love that. Nagiging partner natin yun sa negosyo. But of course, when it comes sa ganitong support, lahat tayo, mas gusto natin talk to human, di ba? Ayan, at nakikita ko nga minsan kapag sa Facebook, yung mga automation nila, lagi ko kaagad talk to human kasi mas prefer ko talaga. So good thing, yung atin pong email us is real person po yan. Sasagot sa inyo. Email us lang ang term, but as I mentioned, it's like a chat with you and our support team. Okay. Good Sige po. morning. Yes, good morning. Good morning, BP, COs. Kasi di ba na-discuss ni Ma'am She yung sa mga earnings. Ask ko lang, Ma'am, di ba may mga promo kasi na tayo, like yung mga travel promo, ganyan, yung scheduling, Korea, Japan. Pag ba po ang associate ang nag-join sa ganon, sa pre-package na, meron din po bang earnings tayo doon o wala na kasi naka-package na siya? Tama ba yung yung pagkaintindi ko? Let's say nakita mo yung mga international cruise natin na all-in. Yes. Oo, Cruise yung or price. land, ma'am? Cruise or land tour? Like yung travel natin, di ba meron tayo yung sa Chengdu, China, sa Okay. this June or actually marami po yan, ma'am, di ba? Every Yes. month meron. So, pagka ang associates ba ang nag-join diyan sa ganyang package na, meron pa ba tayong earnings diyan? Of course, meron kang 500 pesos regardless it's your booking or Okay. associate booking. Associate booking or client's booking, automatically may 500. Pero ano po yung ginagawa ng iba nating associate? Pag nagpo-post po sila, may nakalagay po that price starts. And then pwede pong nilagay nila minimal service fee is not yet included. So some of our associates kasi sobrang nabababaan sila. So nagdadagdag sila ng 300, 500. So they will have their markup ng 1,000 pesos per pax. Yung iba naman na medyo techie, pinapalitan nila yung price. Actually, bibigyan naman namin kayo ng tip kung paano eh. Let's say ang China mo is 23,000 and then gusto mo siyang gawing 1,500 ang markup mo. I-prompt mo si ChatGPT like say copy this image but change the price into 25,000. Okay, then send it to your client. You can do that. Especially Okay. so Mhm, meron mhm. na po automatically yung prices published natin sa ating mga group page. Meron na po kayong 500 pesos doon na markup. So kung ikaw magta-travel, ibawas niyo po yung 500. That is your price. Doon po sa amount, iba pa yung mag-additional ka, iba pa rin yon. So nasa sayo naman yun, ma'am. Tama po ba? Intindi ko. Tama, correct. Tama naman. Tama. So, Mm. ito lang yung sa cruise natin. Yung cruise natin, kung ano yung nakikita nyo dyan, that's it na po talaga. Pero meron kasing ino-offer si cruise sa loob ng mga day tour nila. For example, bababa kayo ng Korea, ng what do you call this, sa Jeju. So doon pa lang, meron silang ino-offer sa cruise. Yun, wala tayong wala tayong service fee kahit sino. Kasi syempre, chance na ni cruise yun na makakumita sila ng mas additional. So automatically, pag si client bumili doon, wala tayong anything from that. Yeah, so yun Okay. experience ko po. So pwede silang kumuha on the spot or pwede silang mag-DIY. Katulad namin, ang in-experience ko parehas eh. So sa Jeju, nag-DIY kami. So paglapag namin ng cruise, so we have the whole day na in-explore namin yung Jeju. Pagdating doon sa isang Japan, sa Sasebo, kasi hindi ko familiar doon, kumuha kami ng tour package. So pag kumuha ka ng tour package, may susundo sa'yo na bus and then itutour ka sa mga tourist spot.
Okay, so Okay. on yun, ibibill ka mismo dun sa airline, sa airline, sa cruise. Okay? Okay. So, Noted, ma'am, noted. Okay. Thank you po. Thank you din. Si Miss Nancy ba yun? Yes, ma'am. Okay, sige ma'am. Excited na ako sa mga future travels mo. Okay. Thank you. Thank you. Sige po. Hello po. Good Go morning. ahead. Ludi, go. Ano lang to, hindi naman question, so suggestion lang. Kasi talagang nahihilo ko basahin yung fair rules natin. So, baka pwedeng pasabi doon sa provider na parang i-ano siya, i-improve naman siya, at least bulleted, ganyan. Tapos may spacing. Kasi actually nag-email na ako sa kanila, sabi ko I'm having a hard time na intindihin yung fair rules nila. Since hindi siya properly spaced out, tapos walang bullets. Kasi pagka tinignan mo siya, kasi katulad ako, nagko-compare ako. So for this particular booking ko, yung Oman to Manila round trip. So kinukompare ko siya sa Oman Air na site, kinukompare ko din siya sa Skyscanner. So both Skyscanner tsaka yung mismong Oman Air, kasi tinitingnan ko kung ano siya kung self-transfer. Since iba yung airline. So Manila to Malaysia, Malaysian Airlines. Then Malaysia to Oman, Oman Air. So self-transfer siya, pero dun nga sa fair rules natin, hindi ko siya makita. Tapos, chinek ko din dun chinek ko sa Skyscanner, chinek ko rin sa Oman Air. Plus, dun sa both Oman Air and dun sa Skyscanner, makikita mo kasi yung parang halimbawa, itong economy comfort nila or economy basic. Ito yung inclusions, let's say, non-refundable, change with fee. So, naka-itemize, naka-ganon siya. So, same with Skyscanner, pag clinic mo pa lang yung fare details nila, naka-itemize na siya kung fare, economy basic, economy comfort. So, nakalagay siya doon talaga, naka-itemize, kumbaga naka-box. Correct. So, whereas doon sa atin kasi, although yung pinakita kanina ni Miss Cherry, medyo ganun na rin siya. Pero at the starting point, bago ka palang magbubook, yung pag tinignan mo yung fare rules doon, ang labo at talagang hindi ko maintindihan. Tapos may mga abbreviation pa doon na hindi ko din siya alam. Kasi first Yeah. time ko sa ganito. So, Yeah. meron dong mga abbreviation na hindi ko talaga naiintindihan. So sana layman's term para lang katulad sa akin na hindi naman ako pa bihasa sa ganito. Although nagta-travel ako, pero pagdating dyan sa mga back-end na yan, hindi talaga ako familiar. Sige. Yeah. So, yun. Ganito baka na lang, pwede. Miss Lodi, ang gagawin natin, sisikapin natin, makukuha yung mga codes na yan na ma-convert into layman's term para mas maintindihan natin. If ever magkaroon tayo ng mga inquiries, ay meron na tayong notes na ito yon, pagka yung code na yan, ito yung ibig sabihin yan. So, Opo, sisikapin. tsaka Yeah. Pero po dun sa website natin, pagdating po sa nakaano talaga yan na event po, marami din maybe ito is Sky Scanner ba to? Anong tawag ito? Skyscanner. Papili ka. Ayan. So maybe sa kanila ganito, pero doon kasi sa atin, talagang dikit-dikit 'yun. Same with the other provider. Ganun din sa kanila. So, ang gagawin na lang natin, ako po, isa to sa inaaral ko rin, yung mga code nito, at lalagyan natin ito ng yung meaning po, yung layman's term nito. So, sisikapin po natin yan. Oo, tsaka kasi po nakalagay kasi doon, halimbawa nakalagay doon, nung una kong nabasa yung, meron siya yung GDS, tapos GDS lang, kumbaga walang, ano yung GDS, ano yung LLC, so hindi ko, Ayan, hindi ko GDS yan. Yan yung mga Galileo Airlines. Na-discuss siya, Miss Ludi, kanina doon sa terminologies natin. So, it's very important talaga na alamin talaga natin yung mga... Meron pa, actually marami pa, hindi lang yan, marami pa ako nabasa. So sabi ko parang naguluhan ako, whereas pag, yun nga, so syempre bago pa naman tayo, no, there's always room for improvement talaga. Yeah. So, yun nga, kumbaga parang suggestion lang para if in case na syempre madami na tayo. So, mahirapan na kayong mag-accommodate ng mga messages. Actually, yung ganyan, Ma'am Miss Ludi,
pagdating talaga sa mismong sa website, talagang mga codes lang talagang nakalagay diyan. So, Oo. hindi Magkaiba talagang kasi kami po ang ginagawa ko talaga before pa si oo, 'di ba? Nagno-notes talaga kami para pagka tinignan namin yung rules, ito 'yon. Yeah, included na yung travel tax. This, yan 'yon. So, meron akong notes niyan talaga. So, babalikan ko lang po. So, para ipapasa natin yun sa inyo. Yung mga layman's terms po ng fair rules. So, mahalaga po yun. So, again po, yung GDS, yan po yung ano doon, yung Galileo Airline, yan yun, yung pwede talaga mga revocable Amadeus. airline yan. LCC, Low Cost Carrier Airline. Yes. Actually, Miss Ludi, ang Sky Scanner, I have nothing against with them po ha. Pero syempre, ano siya ang target niya is the end user. Kaya kung makikita mo po, iba yung sa atin dahil travel consultant tayo. Nung nag-training po kami dyan before, pinakita talaga sa amin na kung ikaw ay may traditional travel agency, ito po yung codes nyo. Talagang ang hirap po talaga siyang intindihan. Kaya series of trainings. So tayo, yung ginawa po sa atin ni supplier, medyo in-enhance na niya. Although medyo talagang confusing pa rin some of the parts na code na ginagamit nila. So in the long run, mas siguro po masasama na yan sa system natin as travel consultant. What happened po dito sa iba, ito ilang beses ko rin po itong question kasi before, yan ang experience ko din doing this. Sinasabi ko yan sa airlines, bakit ganito yung nakalagay kay Skyscanner, kay Google Flights? Ito po yung explanation nila. Ma'am, sa totoo lang, some of them is just to get you. But hindi po talaga yung nabook nyo ang real na fair rules or fair details. So ang tanong, kapag nag-book ka doon, kanino ka tatawag sa kanila? Paano mo sasabihin sa kanila na hindi pala ganun yung, kumbaga feeling po ni hindi po ako nagsalita nito, si travel agent for particularly kay PAL or kay halimbawa kay Cebu Pacific. Kinompare ko po yan dati kasi meron din akong experience na ganan. So sinabi sa akin ni agent mismo na just to get you po, ito yung nilalagay nila na fair rules or something like that. Pero pag tiningnan nyo po talaga ang classification ng booking nyo, sometimes po hindi talaga tama. So this is coming from a straight travel how do you call it, yung pong assistance ng Direxo Airlines. So one thing that for sure po kung ano yung makikita nyo sa portal natin, we are direct to the GDS as is po siya. Kapag sinabi talaga na revocable yan, the flight is revocable. Revocable. We have nothing against po kay iba na pag sinabing revocable, nagugulat ka na lang pag tumawag ka sa airlines, non-revocable pala talaga yung flight na pinook mo sa kanila. Yeah. So yan po Yung system nila, hindi part ng GDS. Yes, may portion pero dahil hindi nila alam kung paano yung coding, nilalagay lang nila para mas madaling maintindihan lang ng tao. Kasi nga po, ang customers nila is real end user. Yeah. Hindi po talaga sila magko-code katulad natin na nai-experience natin tong coding na to. Dahil we classified ourselves as a travel consultant or / travel agent. Yeah. Yeah. Pero don't worry, Miss Luti, kumbaga we are doing our very best na yung mismong codes ni supplier is makuha natin yung terminologies nila. Magkakaroon tayo niyan sa website natin ng mga frequently asked questions, yung mga natin Yeah. para at kahit bago, pwedeng mag-direct dan sa specific tab natin sa website natin. Yeah. Soon, very soon. Ito pa, follow up lang din. So kasi nire-review ko yung yung fair rules na nakita ko doon sa booking, no. So nakalagay dito, number 4, WYO-CM. So, 'di ba? Wala kang idea kung ano 'yon. Yeah. Ang best niyan, Miss Ludi, screenshot